former Speaker Bebon Alvarez, Congressman Paulo Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney AJB Bondoc, Secretary Al Cusi, Attorney Topacio, sa lahat ng mga ibang mga bisita ngayon. Ako po ay narito para din mag-imbita sa inyong lahat para... Salamat po, bigyan natin siya ng isang bagsak! Ay, turuan ko kayo ng isang bagsak. Pag sinabi isang bagsak, ganito lang. Okay, 1, 2, 3, isang bagsak! Dalawang bagsak! Okay, thank you. Okay, maraming salamat po, Honorable Bebon Alvarez. Palakpan po natin muli si Honorable Alvarez. Yes! Okay, so, alright. So I'm sure lahat po tayo dito may kanya-kanyang kwento kung bakit tayo nandito ngayon. Tama po ba? Yes, Mento. Yes? Do you also have your own Duterte story? Yes na yes! May common denominator sa ating lahat dito. Tama po ba? And that, we all have our own Duterte story. Palakpan po natin yung mga senators natin na dumating ngayon. Senator Robin Hood Padilla and Senator Bongo. Ayan. Palakpakan naman natin sila, guys. Yung level 10 na palakpak. 1, 2, 3, go! Ayun. Thank you so much. May starstruck ako, Mentor Rob. Grabe, lahat to nakikita ko lang kasi sa TV. At saka sa Facebook. Ngayon nakikita ko na in person. My God. Oo, kahit sila ang nasa Star Trek. Oo nga eh. Na-starstruck din ba kayo? Yeah! Ayun. Okay. Pare-pare tayo, no? Okay, so magpatuloy po tayo. We will have an opportunity again later on, no, to get to meet or get closer to our leaders this afternoon. So lahat po tayo, gaya ng sinabi ko, may kwentong Duterte tayong lahat. Tama po ba? Yes! Yes, ikaw ba may kwentong Duterte? Sige nga, habang iniintay natin mag-settle down, sabihan mo ang katabi mo in 30 seconds, okay? Ano ang kwentong Duterte mo? Sabihin mo sa katabi mo. Come on, everybody. Ano ang kwentong Duterte mo? Bakit ka sumusuporta kay Tatay Digong at sa mga Duterte? Come on, guys. Ako, Mentor Rob, simple lang. Diba, sabi ka na ni Honorable Alvarez nung panahon na ito, nung panahon ng mas mahirap kaysa sa nung panahon ng COVID. Tama. During the time naka-lockdown tayo, pero I felt very safe. Yeah. Very, very safe. Parang kahit gabi na ako umuwi, hindi ako natatakot. That's it. No, from an ordinary citizen like me. Yun talaga yun. Hindi ako natatakot. Ngayon, So what actually binds us here together is that we all have our own Duterte stories at the individual level. Yes or yes? Pero mas importante po yung collective story that we forge together. Because with our stories, kung yun ang i-highlight natin, we fight alone, we lose alone. But this is a country fight. Although our stories are important, but what is more important is that what story we create moving from this place onwards. Tama po ba? At ito po ang sinisimulan natin ngayon. So explain ko lang po kung anong meron sa Rage Coalition. Okay? You know, one time my mentor told me that the best way to influence, if you look at history, is to be faceless. And honestly, I really prefer to work being in the background, being faceless. But he said it is actually those faceless people that get to rule. And nakita ko yan sa example ni Tatay Digong. Wala ka namang makitang prints pag may ginawa siyang maayos. Tama ba? Hindi niya ina-advertise sarili niya. Hindi niya ina-advertise ang mukha niya. Hindi niya binibida yung sarili niya. But the more he hides the face and the brand, the more it actually shows. And the more people actually seek him. Yes? But for a coalition to work, it has to be, in a sense, faceless of individual faces
and dedicated to one goal, dedicated to one vision. And that is why we are here right now. Yan po ang Rage Coalition. Alright? And we are so grateful that from different sectors, different organizations, parallel groups, and 3 political parties, ito po is our commitment to come together, to really face the issues of our society, no, as one body. And we're so grateful that we are being led. I know he's been designated to lead, but we're grateful because we are being led by someone really close to our hearts, right? Mamaya maririnig niyo siya. At pag nagsalita siya mamaya, may request ako. Find a minute or 2 pag nagsalita siya mamaya, na ipikit niyo ang mga mata ninyo. Alright? And you will hear somebody speaking. So, and we're so grateful that Mayor Baste Duterte is here right now with us. Pwede po natin palakpakan ulit. So may mga objectives po ang coalition na to. Number 1, pursue accountability against corruption and misuse of public funds. Galit tayo doon, tama po ba? Yes! So yun po, we pursue accountability. We will be relentless, unstoppable. We ask for accountability. Number 2, we are here because we advocate solutions to the rise in the cost of living. Lahat mahal na, tama ba? Dapat masolusyonan na. Okay? I think this is already the 5th day sa mga brothers natin in Liwasan na nandun, asking na dapat magkasolusyon tayo rito. Alright? I for one will be there later on. Number 3, defend democratic institutions and processes. Respetuhin natin what binds us together. Number 4, protect citizens and organizations from abuse of government power. 5, promote responsive, transparent, and people-centered governance. So this coalition will be based on that. This is not just, us coming together so that magkaroon ng event na ganito, magpakita tayo as a form of a brand. It is a mission, and a mission is supposed to be delivered, and a mission is supposed to create results. And from this day forward, as we commit, let's promise ourselves and the leadership of the coalition that we are one with them, right? To deliver results for our country. So maya po, lahat po yung mga, we will have a symbolic signing as well, and also all of us will get to sign yung binigay namin ng mga forms sa inyo. Kukolektahin natin yon, but please, when you sign that later on, sign as if our nation's future depends on it. Alright? Okay, so yan po. Naintindihan po ba natin para sa atong coalition na ito? Alright, so, for the next part of the program, let's watch this AVP. Philippines arrested the country's international criminal court. Government says President Rodrigo Duterte is under police custody. After the international criminal court issued an arrest warrant. Rodrigo Duterte has been arrested on the order of the International Criminal Court. Okay, so thank you so much. And thank you also, Dr. Rob, for that input earlier. Iba talaga pag neuroplastician and neuroscientist, iba ng salita, tama? Kasi nga naman sa politika ay nilang basta magbigay ng plataforma, dapat nauunawaan natin sila, tama? Okay? Thank you very much. Okay. So at this point, we are going to listen to the talks of our esteemed congressmen and senators in the House. Okay? Are you all ready?
ready to listen to them? Okay, so first off, let's welcome with the level 10 energy. Practicein na natin ulit. Level 10 energy. Mahina yon. Gusto ko tumatayo at winawagayway ang bandila pag sinabi ko, pag may tinawag ko speaker dito on stage. Okay lang ba? Okay, so ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome with level 10 energy, Congressman, ang idol nating lahat, batang-bata, Congressman Leandro Leviste. Senator Rocco, Senator Padilla, former Speaker Bebang Alvarez, Congressman Paulo Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney AJB Bondoc, Secretary Alcusi, Attorney Topacio, sa lahat ng mga ibang mga bisita ngayon. Ako po ay narito para din mag-imbita sa inyong lahat para sa ating mga pagtitipon sa Diwasang Bonifacio. Ito po ay ang limang araw na ng mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka, mangingisda, driver at mga ibang mga manggagawa na kumakatawan sa mga milyon-milyon mga Pilipino na nagdurusa ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang ating krisis sa ating ekonomiya ngayon ay hindi lamang nag-aapekto sa ilang mga sektor o ilang mga kulay ng ating mga beliefs. Ito po ay nag-aapekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya maganda din ang RAGE Coalition dahil it brings together people from different backgrounds, different beliefs para magkaisa sa isang panawagan para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. At ang pagbabago ay lalong kinakailangan ngayon dahil sa krisis sa ating ekonomiya. Ako po ay nagpapasalamat din kay Mayor Baste dahil sa kanyang imbitasyon sa amin noong March 28 sa Araw ng Davao. At noong March 28, sinabi ko po na lahat ng mga taga-Davao na gustong pumunta sa Maynila ay iniimbitahan natin at mag-aarkila tayo ng mga barko para lahat ay makapunta sa Maynila. Mukhang nandito na ang ating first batch, so sana dumami pa tayo dito ngayon. Pero marami din mga nagsabi na bakit ang mga taga-Davao lang ang pwedeng pupunta sa Maynila. Dapat tulungan natin ang iba pang mga kababayan natin na makadalo sa Maynila. At nagsimula po tayo ngayong linggo para sa aking mga kababayan sa Batangas na nasa Liwasang Bonifacio na. Pero nakikita din natin marami pang ibang mga Pilipino na gustong pumunta sa Maynila at manawagan na ibaba ang value-added tax. At sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT, ibaba ang presyo, Yes! at kung hindi, edi kayo na po ang bahalang mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Basta tayo po ay gumagawa ng mga peaceful pagtitipon para manawagan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. At bilang mga representante sa Kongreso kasama si Congressman Paulo Marcoleta at ang ating mga magagaling na mga senators ng PDP Laban, tayo po ay magfo-focus sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay humaharap sa napakatinding krisis sa ating ekonomiya. Kaya sana tulungan din nating iparating ang kanilang mga damdamin sa ating nasyonal na pamahalaan na kailangan gumawa ng mga mas seryosong aksyon para pababain ang presyo ng langis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, Congressman Leviste. My God, you're so young. Para ka lang estudyante ko nung college. Okay? But you are wrapped in a what? A wisdom of a 70